Iginiit po ng isa sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution na labag sa saligang batas ang pagbasura sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan lang ng resolusyon ng walang paglilitis. Ipinaliwanag din niya ang ibig sabihin ng forthwith na siya mismo ang nagpalagay. Saksi, si Joseph Moro. Itigil na nila ang teka-teka mismong sa tapat ng Senado nang alampag ang ilang grupo gaya ng Tindig Pilipinas. Ang gusto po natin now na simulan ng impeachment. Kasama sila sa iba't ibang grupo at institusyon na nananawagang simulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaysa sa panawagan ng ilang religious group at leader gaya ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na tinawag na kasalanan ng pagdelay o pag-abort ng paglilitis. Git naman ng Makati Business Club magkondin na ang impeachment court dahil kung di raw susundin ng batas, paano mahihikayat ang mga investor sa Pilipinas? Sa tatlong impeachment complaint na nakatungtong sa Senado sa ating kasaysayan, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipadismiss ang kaso kahit walang paglilitis sa pamamagitan ng isang resolusyong pagbobotohan ng mga senador. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, labag sa konstitusyon ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Bilang miyembro ng Constitutional Commission na bumalangkas sa 1987 Constitution, si Ascuna ang nagpalagay ng katagang forthwith sa Article 11, Section 3. It can mean immediate. It can also mean without unreasonable delay. Forthwith, in the necessarily right away, there can be some delay as long as it's reasonable. Nung binabalangkas ang konstitusyon, isinaalang-alang daw nila ang ibang trabaho ng Kongreso tulad ng paggawa ng batas. Forthwith is a flexible term. There are matters of legislation that are also very important, and the confirmation of appointments have to be done. So the Senate President cannot be totally blamed for seeing that these matters have to be attended to by the Senate before the 19th Congress bows out, because otherwise this will lapse. These are matters that will lapse, whereas the impeachment does not lapse. Ayon kay Justice Ascuna, ang pwedeng gawin ng Senado ay simulan ng impeachment process at hayaan ang Senado ng 20th Congress na litisin at desisyonan nito. Pwedeng gawin niya ng 19th Congress hanggang June 30. Because it is not a legislative matter. The adjournment is for purposes of legislative matter. What is adjourned is the legislative calendar. The 19th Congress still exists. There have been Supreme Court decisions saying that after adjournment sine die, it can continue. Pero kung halimbawa na mapigil nga na resolusyon ng impeachment sa 19th Congress, maaari pa rin itong buhayin sa 20th Congress, pero ang mga senador lamang na bumoto pabor sa resolusyon ang maaaring gumawa nito. Batay ito sa parliamentary procedure kung saan ang isang bumoto para sa nanalong resolusyon lamang ang maaaring humingi muli ng botohan sakaling nagbago ang isip nito. That can happen only if one of those who voted with the majority to dismiss the articles will be the one to ask for a reconsideration. For someone who is against its dismissal to vote for a dismissal, so that he or she, as a surviving member of the Senate, can ask for reconsideration in the 20th Congress. Kung maharang pa rin ang impeachment complaint sa 20th Congress, maaaring mauwi ito sa isang constitutional crisis. And the only one that can remedy that crisis would be the Supreme Court, because one branch of government, Congress, represented by the Senate, refuses to fulfill its constitutional duty, which is part of the checks and balance, because this is a check on the executive, impeachment of the Vice President. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, 78% ang naniniwalang dapat humarap si Vice President Duterte sa impeachment trial para linisin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga akusasyon.
Ayon naman sa defense team ni Vice President Duterte, handa silang humarap sa mga akusasyon laban sa bise na anilay walang basihan. Nanindigan ang defense team na may kahinaan sa konstitusyon ng impeachment process laban sa kanya. Di rin daw ito dapat ginagamit para mangharas, patahimikin o alisin ang mga political opponent. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mahigit 100,000 pa rin ang kulang na classroom sa bansa. Isang linggo po yan bago ang balik eskwela. At problema naman sa ilang paaralan ang inaanay na kisame at ang kawalan ng tubig sa palikuran gaya po sa paaralang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Ian Cruz. Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong araw, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Napansin niya ang ginagawang inanay na kisame ng paaralan. Ayon sa school principal, sa 17 classroom, 14 ang inanay ang kisame kaya pinapalitan na ito ng metal fairings. Ilang beses ding sinilip ng Pangulo ang CR o palikuran sa classroom. Ayon sa dalawang guro, malimit na mahina o walang tubig doon. Minsan po may parent po na nagano sa akin, nagka-UTI nga daw po yung anak niya. Sabi ko, minsan po kasi talaga mahirap po yung tubig. Sinabi naman ng Pangulo na importante na ayusin at pagandahin ang mga palikuran. Titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila. Isa pa sa napansin ng Pangulo yung patuloy na paggamit nitong Marcos-type building na ipinatayo pa sa panahon ng kanyang ama. Kaya naman marapat lamang daw na makumpuni na ito. Pagtitiyak naman ng Pangulo sa 200 bagong hire ng mga guro para sa lalawigan. Naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping. Sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Bago sa San Miguel, unang pinuntahan ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Tumulong siya sa mga gawain para maihanda ang paaralan sa pasukan sa June 16. Tinatayang 27 million na estudyante ang magbabalik eskwela ngayong school year 2025-2026. Yun ang inaasahan natin na talagang yung buong komunidad ay nakamobilize para tulungan ang ating mga paaralan at siguraduhin ligtas ang ating mga estudyante pagbukas ng pasukan sa June 16. I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year. And everybody has already been enrolled into this effort. Sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, led safe at waste-free na Brigada Eskwela ang panawagan ng Eco Waste Coalition. Nasa 5,000 miyembro naman ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4Ps sa Dagupan City ang sumali sa Brigada Eskwela. Kasabay nito, namigay rin ng libreng school supplies sa ilang mag-aaral sa lugar. Nakiisa rin sa Brigada Eskwela sa Kasiguran Aurora ang nasa 60 miyembro ng 4Ps. Natagalan naman ang paglilinis sa Mambaling National High School sa Cebu City. Ang ilang magulang kasi walang dalang materials. Tumulong na ring maglinis ang ibang estudyante na walang mga magulang na makakasama sa brigada. Nag-volunteer naman sa Brigada Eskwela ang mga parolee at probationer sa Mandaue City. Parte ito ng kanilang Community Service Program. Sa Talisay City, Negros Occidental, pinoproblema ng isang paaralan ang madalas na malalim na baha, lalo ngayong tag-ulan. Dahil sa baradong drainage system sa lugar, isa ito sa mga nilinis sa Brigada Eskwela. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kay DepEd OIC Assistant Secretary Jocelyn Andaya, nasa mahigit 150,000 classroom ang kulang. Gagawin po natin ito ay nakipag-partner po tayo sa private. Ang tawag po natin public-private partnerships, and we will be able to build 105,000 new classrooms. Nakikipag-coordinate closely tayo sa DPWH. Bukod sa classroom, kulang din daw ang mga guro. Ang current shortage po natin ay 56,000 mahigit. Pero mag-expect po tayo na madidecrease yan by this year because there's 20,000 new items. Pag mapila po natin yan ngayon, 32,000 na lang mahigit ang ating shortage. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Ngayon pong nalalapit na ang pasukan, mas mainam ipabaon sa mga estudyante ang lutong bahay. At ayon po sa isang doktor, ito ay para matiyak na maayos ang food preparation at healthy ang baon ng mga mag-aaral.
Saksi, si Nico Wahe. Handa ng school uniform ng magkapatid na Timothy at Baste para sa pasukan sa Lunes. At bukod sa uniform, nakabili na rin si Mami Jenny ng lunchbox ng 2 anak. Mula pa raw noon, nagbabaon ng mga anak at hindi niya binibigyan ng pera. Siyempre, mas gusto namin lutong bahay, di ba? Hindi sa makakatipid, yung safety ng mga anak mo. Yun yung pinaka-importante doon. Hindi rin basta kung ano-ano lang. Sinisiguro niya raw na healthy ang kakainin ng mga anak. Healthy, siyempre, kailangan meron kang gulay, di ba? Meat. Kailangan may protein, siyempre fruits at water. Isda raw ang madalas na request ng mga anak. Hindi raw siya nagpapabao ng processed food. Pero may mga araw daw na pinapabaunan niya ng sweetened drinks ang mga anak gaya ng orange juice. Masasabi ko sa mga baon ng mami ko, masarap. Tsaka alam ko na healthy talaga kasi siya mismo nagluto. Lutong bahay talaga. My mom's cook is so yummy because she cooks the best food ever. Ayon sa isang endocrinologist, mas maiging ang pinapabaon sa mga anak sa eskwela ay magulang ang naghahanda. Siyempre, alam naman natin na ang isang estudyante nangangailangan ng energy pagpunta sa school. Unang-una, siyempre, ang energy na kailangan, hindi lamang yung physical energy ng mga muscles, kung hindi maging yung energy ng utak. Imbes na biskwit na madalas ay may excess oil at sugar, mas maigi na raw ang tinapay. At hindi raw kailangan maging magastos. Hindi nga raw maganda ang processed foods. Actually, alam naman natin yung mga processed foods, Nico, ay merong dagdag na alat, no? Kaya sila ay preserved, no? Kaya sila nagtatagal dahil doon sa salt. At alam natin na ang salt, kapag ka napasobrahan sa katawan, lalo na kung ito'y dagdag ng dagdag sa katawan natin, maaari itong magdulot ng mga karamdaman at maaaring sa batang edad, maaari na magkaroon ng hypertension o high blood ang isang bata. At bukod pa doon, syempre alam din natin na eventually the kidney also is affected kapag masyadong maalat ang kinakain. Ayon kay Dr. Nicodemus, isang pag-aaral din na nagsasabing mas mababang academic performance ng mga batang mahilig uminom ng sweetened drinks. Kaya kasama raw dapat sa itinuturo sa mga bata ay ang pagkain ng wasto. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Umabot sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng drogang natagpo ang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Pangasinan at Ilocos Sur. Ayon po yan sa PIDEA. At mahigit 800 milyong pisong halaga ng shabu naman ang nabisto sa package na galing Amerika. Saksi, si Marisol Abduraman. Nakalagay sa mga maliliit na kahon at idineklarang various goods pero nang buksan, shabu pala. Ito ang nadiskubre ng PIDEA nang buksan ang package na ito na ipinadala sa pamamagitan ng isang forwarding company. Various goods lang nakalagay. So it's very broad. Unlike yung mga iba na nakakonsil sa coffee maker, mga equipment. Nagpositibo rin daw sa isinagawang field testing ang mga shabu na aabot sa 860 million pesos ang halaga at galing Amerika. Ayon sa PIDEA, nakapangalan sa magkakaibang consignee sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang package. Mukhang dito yan eh. Kaya we are now investigating yung mga consignees. Kasi usually fake names naman ang ginagamit yan eh. As to the group, we're still looking into it. Patuloy rin ang investigasyon ng PIDEA sa mga nakuhang drogang palutang-lutang sa dagat. Sa loob ng 3 araw, mula June 5 hanggang 8, umaabot na sa 1,013 kilos ang nakukuha nilang shabu sa coastal areas ng Pangasinan at Santa Cruz, Ilocos Sur. Katumbas yan ng 6.88 billion pesos. Binuksan namin kung ano yung laman, kala namin durian. Tapos laman pala sir, may yung kristal. Are there more? Are we expecting more? We are still scouring the area kung meron pang natira. So hopefully may mga recover pa tayo. Bago nito, may nakita rin nasa 1.2 bilyong pisong halaga ng floating shabu sa dagat sa Zambales noong May 29. Paniwala ng PIDEA, galing yan sa tinatawag na Golden Triangle sa Southeast Asia. Ito yung boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Diyan kasi yung mga malaki ang production ng shabu. Isang transnational drug syndicate daw ang nasa likod sa mga na-recover na nakalutang ng mga shabu. Pero hindi na muna nagbigay ng detalyang PIDEA. Pero malaking grupo raw ito na nag-operate sa Asia, sa Pacific region, maging sa North America at Europa. Meron daw umbrella organization ang mga ito at may mga local counterparts sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sabi ng PIDEA, modus anila ng grupo na itapon ang mga shabu sa dagat. They were expecting na yung local contact
would come and get this suspected shabu. Most likely, there are several na may iwan lang sa Philippines and the rest, baka transshipment lang po tayo. Patuloy ang investigasyon ng PIDEA sa sinasabing mga floating shabu. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bahura kung saan sumadsad ang isang Chinese militia vessel malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea, i-inspeksyonin. Ayon sa PCG, sinubukan nilang radyohan ang Chinese vessel na nooy nakasadsad sa Pag-asa Reef 1 sa gitna ng masamang panahon. Pero kalaunan ay nakaalis din ang militia vessel sa lugar. Aalamin ngayon kung napinsala ang bahura at iba pang yamang dagat. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs. Bagong PNP Chief Police General Nicolas Torre III, tiniyak sa Commission on Human Rights na hindi aabot sa pagmamalabis ang agresibong paghuhuli sa mga kriminal. Wala raw puwang sa kanyang pamumuno ang pang-aabuso gaya ng extrajudicial killings. Pag lumabas tayo sa judicial process, ay di kriminal na rin tayo. Si Torre ang unang PNP Chief na bumisita sa tanggapan ng CHR. Ayon sa CHR, magandang senyales ito sa mas maayos na pagtutulungan ng mga ahensya. Kung kailangan po ng gumamit ng puwersa ng kapulisan, pwede naman po yan as long as it is necessary and commensurate to the force being confronted with. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na itinalaga ni Pangulong Marcos si Court Administrator Raul Villanueva bilang Supreme Court Associate Justice. Si Villanueva ang unang appointee ni Pangulong Marcos sa Korte Suprema. Samantala, pakalat-kalat po sa bansa at hindi pa nahuhuli ang 9,000 POGO workers ayon sa PAOK. At itinigil muna ang panguhuli dahil puno na ang kulungan ng PAOK sa Pasay City. Saksi si Jonathan Andal. Kalahating taon na mula nang maging epektibo ang POGO ban ng gobyerno at ipa-deport ang mga banyagang empleyado ng mga ito. Pero sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara, sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na 9,000 pa ang hindi na pa-de-deport. Yan, pakalat-kalat po ngayon dito sa Pilipinas. Pag nahuli po natin yan, tayo po ang kasi wala nga po mga passports na yan, sir. Merong threat to national security ito. Assuming they are spies, you have 9,000 spies in the country roaming around like tourists. A new problem was created because of the shutdown. Now we have what we call the spread of illegal individuals. Nagbabago lang po ng anyo ang POGO, kaso lang illegal pa rin po ang pinapasukan nila at nagiging salot pa rin po sila sa ating lipunan. Pero itinigil muna ng PAOK ang panghuhuli sa mga banyagang POGO workers dahil puno na ang kulungan nila sa Pasay. Many detainees still cannot be deported due to missing passport. Medical needs are rising with detainees diagnosed with illnesses like tuberculosis, hepatitis B, respiratory infection, and even cases of HIV. Sabi ng PAOK, pwede rin silang habulin ng NBI at PNP. Most of the time, we are being led by PAOK-TF because they are the ones having the machinery, intelligence, and most especially, of course, the funding requirements. Kung huhulihin lang namin yung Chinese na walang klarong violation, not in the act of doing or engaging in financial scamming activities, kung undocumented lang, then we would need the immigration with us. Sabi naman ng NBI, iniimbestigahan nila ang koneksyon ng POGO at pang-ESPIA. Sa Senado, aprobado na ang bersyon nila ng anti-POGO bill. Ang bersyon naman ng Kamara, nakatakdang isa lang sa ikatlo at huling pagbasa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.